Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Alas 6 pa lang ng umaga, nag-ayos na ako at bumangon. Sinisigurado ko na sa pagkakataong ito, babawi ako at hindi na magiging late sa trabaho. Ngayong araw, nagsuot lang ako ng isang itim na skinny jeans at puting t-shirt. Sinuot ko rin ng rubber shoes na binili ko na magkaroon ako ng libreng oras. Nagmadali akong pumunta sa unit ni Brian at kumatok sa kanyang pintuan. Hindi nagtagal, bumukas ang pintuan ng kanyang unit. Agad na tumbad sa aking mata ang basang buhok ni Brian at ang nakatakip na tuwalya sa kanyang ibaba. "You're here. Maaga ka ngayon ha?" Rinig kong wika niya. Mariin akong napalunok nang tumama ang aking mata sa maganda niyang katawan. Halatang modelo ang hubog nito. "Tapos ka na bang pagnasahan ng katawan ko?" Pagputol niya sa aking iniisip. "Ha? Hindi ah." Nauutal kong tugon. Nagdala ako ng almusal. Saad ko, saka mabilis na pumasok sa loob ng kanyang unit. Nakita ko pa ang kanyang pagngisi, ngunit hindi ko na lang ito pinansin. Nagmadali ako nag-ayos ng kakainin, saka inayos mga gamit na kanyang dadalhin. Sa tagal ko na nagsisilbi sa kanya, halos kabisado ko na ang lahat ng bagay na madalas niyang dinadala. Tulad ng paborito niyang perfume at ang paborito niyang sombrero. Ilan lang iyon sa madalas niyang pinapadala sa akin. Nang makaayos na si Brian at makapagbihis, agad kaming lumabas ng kondo at sumakay sa sasakyang maghahatid sa kanyang schedule interview. Tahimik lamang kaming dalawa sa buong oras ng biyahe at nang sa wakas ay makarating na kami sa gusali na mangha ang aking mga mata sa dami ng media na nais siyang makausap at ma-interview. Dahil sa pagdagsa ng tao sa harap ng gusali, halos maipit ako sa mga ito. "Mag-ingat ka," wika ni Brian sabay hawak sa aking balikat na animoy iniingatan ako upang hindi ako maipit sa dami ng tao. "Brian, is she really your girlfriend? What can you say about those people who says that your girlfriend is just your former assistant? Brian, your fans want to hear your answer." Ilan lang ito sa mga bagay na aking naririnig mula sa reporter na nakapaligid sa amin. Hindi naman ako tanga upang hindi maunawaan ang nais nilang sabihin at ipaklaro kay Brian at sana maayos niya ang eskandalong ito. Ramdam ko ang mahigpit na paghawak ni Brian sa aking balikat. Maging ang mabibigat naming paglalakad ay aking nararamdaman. Pakiramdam ko ay napakalayo ng entrance gate ng gusali dahil sa dami ng taong nakaharang sa amin. Mabuti na lang, dumating na ang bouncer at hinarang ang mga ito. Saka kami nakapasok ng maayos sa isang gusali. Kahit wala na kami sa mataong lugar, nanatili ang kamay ni Brian sa aking balikat hanggang sa makarating kami sa isang press conference. Nandoon ang mga media na humarang sa amin kanina. Magkakaroon naman pala sila ng pagkakataong magtanong, bakit kailangan pa nila kaming harangin? Ang weird nila. Sa isip kong pagrereklamo. Tahimik na nakaupo si Brian sa gitna ng isang mahabang lamesa. Kalapit ang kanyang manager at ang isang hindi ko kilala. Tila kalmado lang siya at handang sagutin ang lahat ng tanong na maaaring ibato sa kanya. Ako naman ay nakatayo lang sa may gilid habang hawak ang kanyang bag. Sa bawat introduction ng host na nandoon, sunod-sunod ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi ko alam kung bakit, ngunit natatakot ako sa maaaring sabihin ni Brian. Mariin ang aking pagkakahawak sa bag ni Brian dahil sa kaba na aking nararamdaman. Maya-maya lang, napalingon ako sa isang reporter na nagtanong, "From being a model, you are now an actor. How does it feels being offered by a big company?" Saad ng isang reporter. Sunod-sunod na naging palitan ng kanilang usapan. Maganda ang kinalabasan nito at mukhang satisfy naman ang mga media. Ngunit isang tanong ang nakapagpabigla sa akin.
Brian Garcia, may we know if this woman is your girlfriend? Sabay turo sa akin ng isang reporter. Ang mabilis na tibok ng aking puso ay mas lalo pang bumilis. Lahat sila ay tumingin sa akin at pakiramdam ko, nais ko na lang lamunin ako ng lupa. We would like to clarify this issue. Yes, he is my girlfriend. Pagputol ni Brian sa sasabihin ng kanyang manager. Halos mabulag ang aking mata dahil sa sunod-sunod na flash ng kamera. Lumakas ang usapan at dahil iba ang kanilang salita, hindi ko na rin ito naintindihan. Nang matapos ang press conference ni Brian, tila demonyong tawa siya ng tawa sa loob ng kotse na aming sinasakyan. Grabe yung putla ng mukha mo kanina. Kung nakita mo lang, nakakatawa ka. Bulalas niyang tawa. Sira ulo ka talaga. Bakit mo ba sinabi ang bagay na iyon? Hindi ko na napigil ang aking sarili dahil tuluyan akong sumabog sa galit. Paano kung makarating sa aking pamilya sa Pilipinas ang tungkol dito? Ano na lang ang sasabihin nila? Patuloy sa pagtawa si Brian at nang siya'y tumigil, sinandal niya likod sa headrest ng kotse, saka naghalukip-kip. Wala na tayong magagawa, Maria. Sumakay ka na lang sa trip ko. Isipin mo na lang, parte ito ng iyong trabaho. Wika niya, saka nagtapon sa akin ng isang tingin at ngumisi. Kumunot ang aking noo dahil sa kanyang sinabi. Hindi, ayoko. Kung assistant mo lang ako, ayos lang sa akin. Pero ang magpanggap na girlfriend mo, hindi ko yun gagawin. Nakita ko ang matalas niyang tingin sa akin. Mabilis na tumibok ang aking puso at nakaramdam ng matinding kaba. Bakit? Bakit ganito siya makatingin sa akin? Parang may kung anong galit ang pinagmumulan. Marahas niyang hinawakan ang aking batok. Saka niya nilapit ang aking mukha sa kanyang mukha. Makinig ka, Maria. Seryosong wika ni Brian. Alam ko ang sekreto mo. Alam ko ang tinatago ng inosente mong mukha. Kung gusto mong pumasok sa mas magulong eskandalo, pwede ko namang sabihin lahat iyon sa media. Sunod-sunod niyang saad. Anong sinasabi niya? Anong sekreto? Ano? Sa buong biyahe namin, halos nakatulala lamang ang aking mga mata. Pinipilit kong isipin ang bagay na sinabi sa akin ni Brian. Isang bagay lang naman ang alam kong sekreto ko. Ang relasyon ko kay Alex. Lihim kong sinulyapan ang mukha ni Brian. Magkakilala sila ni Alex. Posible kayang may alam siya tungkol sa amin. Pero ano namang kinalaman niya roon? Naputol ang aking iniisip nang magsimulang magsalita ang driver ng kotse kung nasaan kami. Let's go, saad ni Brian saka lumabas sa pintuan. Marahan ko namang binuksan ang pintuan ng kotse saka lumabas mula sa loob nito. Ngunit sa paglingon ko, isang lalaki ang tumambad sa aking mga mata. Si Alex. Oh Alex, what a coincidence. Anong ginagawa mo rito? Saad ni Brian nang makita niya si Alex. Agad na nilagay ni Brian ang kanyang kamay sa aking balikat. Saka mariing dinikit sa kanya. Animoy nagsasabing huwag akong magsasalita. I need to talk with you, Brian. Saad ni Alex. Naramdaman ko ang pagbitaw ng kamay ni Brian sa aking balikat. Tamang-tama, may gusto rin naman akong sabihin sa'yo. Tugon niya. Nakita ko naman ang pagkunot ng noo ni Alex na tila nagtataka dahil sa sinabi ni Brian. Okay, iyon lang ang sinabi ni Alex, saka lumakad palayo sa aming kinaroroonan. Tila napako naman ang aking mata sa kanya. Patuloy ang pagtanaw ng aking mata sa papalayo niyang katawan. Hanggang sa naramdaman ko ang paglapit ng labi ni Brian sa aking tenga, saka bumulong. Hintayin mo ako sa loob, Maria. Prepare a coffee for me, babe. Wika niya, saka nagsimulang sumunod kay Alex. Babe, babe mo yung mukha mo. Sigaw ko kahit alam kong hindi niya na ako naririnig. Ano naman kaya ang pag-uusapan nila at bakit hindi man lang ako nakuhang tingnan ni Alex? Nabalot ng lungkot ang aking puso dahil sa mga bagay na iyon at maging sa pagpasok ko sa loob ng gusali, hindi maalis sa aking isip ang lalaking si Alex.
Sana'y magkaroon ako ng pagkakataong makausap siya kahit sandali lang. Okay, that's good. Fierce. Make eye contact on each other. Very good. Tahimik akong nakaupo sa isang sofa habang nakatingin sa dalawang tao na kinukuhanan ngayon ng litrato. Si Brian at isang babaeng model. Halos mapako ang ngiti sa aking labi dahil sa maganda niyang hitsura. Bagay na bagay sila, maganda at gwapo. Ang babaeng iyon ay may magandang hubog ng katawan at bumagay sa kanya ang fitted red dress na may glossy na kulay. Ang sabi ni Brian, ang photoshoot daw na ito ay para sa bagong perfume na kanyang i-endorse. Wait! Naputol ang mga bagay na aking iniisip na magsalita si Brian at tila irritable ang hitsura. What now, Brian? Tanong ng kanyang manager. I can't stand this. This woman is clinging on my shoulder and purposely bumping her breast on me. Irritabling saan ni Brian habang sapilitang tinatanggal ang kamay ng babaeng katabi. Can't you see the girl over there? Sabay turo niya sa aking kinaroroonan. Act professional, Brian. Irritabling sagot ng babae. Ang totoo, hindi ko malaman kung ano ba ang dahilan ng kanilang pagtatalo. Masyado lang bang maarte at sensitibo si Brian? O totoong sinasamantala ng babaeng iyon ang pagkakataong ito? Dahil sa aking pag-iisip, hindi ko namalayan kung ano ang kinahantungan ng kanilang usapan. Nakita ko na lang ang inis na mukha ng modelong kasama kanina ni Brian. Kinuha nito ang jacket, saka inis na naglakad palabas sa aming kinaroroonan. Sana naisip man lang niya na wala naman akong pakaalam kung clingy siya kay Brian at lalong hindi ako magagalit kung may gusto man siya sa lalaking iyon. Look what you've done, Brian. Now, we need to find a new partner for this photoshoot. Irritableng wika ng manager ni Brian. Nahampas pa nito ang kanyang noo nang makita ang pag-alis ng babaeng iyon. No need to look for a new female model. She is enough. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang daliri ni Brian na nakaturo sa aking kinaroroonan. Me? Saad ko, sabay turo sa aking sarili. Oo, ikaw. Tugon ni Brian, saka nakakatakot na ngumisi. Wait, anong alam ko sa pagmamodel? I guess you'll be surprised if you fix her. Muling wika ni Brian sa kanyang manager na tila hindi narinig ang aking sinabi. Parang napako ang aking paa sa kinatatayuan ko nang titigan ako ng manager ni Brian mula ulo hanggang paa. Saka hinawakan ng kanyang baba na animoy may iniisip habang hindi inaalis ang nakapakong tingin sa akin. Mariin ako napalunok dahil sa kanyang ginawa. Okay, let's try. After all, she's your girlfriend. Wika na kanyang manager. Fix her. Utos niya sa mga makeup artist. Malademonyong ngumisi si Brian habang nakapamulsa at nakatingin sa akin. Mabilis na lumapit sa akin ang staff na nasa loob ng lugar na iyon. Maya-maya lang, sinamahan nila ako sa dressing room upang ayusan. Panay ang buntong hininga ko at pilit na pinapasok sa aking isip na parte ito ng aking trabaho. Nais ko man tumanggi at tila pinaglalaruan ako. Kailangan kong tanggapin. Mas maayos na ito kaysa walang trabaho. Abala ang lahat sa pag-aayos sa aking hitsura. Maging ang mga hairdresser at makeup artist ay hindi magkanda o gaga sa pag-aayos sa akin dahil ang sabi nila, kailangan na raw matapos ang photoshoot. Hanggang sa maya-maya lang, natapos na rin ang lahat. Muli kong nakita ang maayos kong mukha. Hindi ganun katingkad ang kolorete na nilagay nila sa aking mukha at hindi rin ganun ka-reveal ang suot kong damit. Tamang straight dress lang na nababakat ang aking katawan. Ang aking buhok naman ay naka-braided over sa shoulder ko. Nang lumabas ako sa dressing room, halos matunaw ang buo kong katawan dahil sa pagpako ng tingin ng mga tao na nasa aking paligid. Halos lahat sila ay sa akin nakatingin. Sinimulan kong ihakbang ang aking paa. Tanging tunog ng 5 inches na takong ko ang naririnig sa buong paligid. Sa bawat paghakbang ng aking paa,
Sabay ang pagsunod ng mata ng mga staff sa akin. Sunod-sunod ang mariin kong paglunok dahil naiilang ako sa kanilang mga tingin. Hanggang sa wakas ay makarating ako sa kinaroroonan ni Brian. Kasalukuyan siyang nakatayo sa isang photo studio na may puting tela na background. Halos nakayuko na ako nang makarating sa kanya. Pangit ba? Tanong ko pagtukoy ko sa aking mukha at kasuotan. No, you're beautiful, Maria. Saad ni Brian na nagpataas ng aking ulo. Dahilan upang magtama ang aming mga mata. Isang magandang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na ngayon ko lang nakita. Napakasinsero ng ngiti na ito. Tila walang halong kapilyuhan at walang halong kahit ano. That's good! Sigaw ng photographer. Lilingon pa lang sana ako sa direksyon ng taong sumigaw nang biglang kabigi ni Brian ang aking bewang. Dahilan upang mas lumapit ang aking mukha sa kanya. Don't go anywhere. Stay here with me. Wika niya. Unti-unti niyang nilapit ang kanyang mukha sa akin, saka dinikit ang labi sa aking tenga. Sundan mo lang ang gagawin ko at sundin ang gusto ko. Wika niya. Marina ko napalunok, ngunit kahit may kaba, sinunod ko ang kanyang nais. Siguro nga ay mukha akong pera, dahil kahit anong pagawa niya sa akin, ginagawa ko. Siyempre, gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Payapang natapos ang photoshoot. Sa tanang buhay ko, kahit kailan ay hindi sumagi sa aking isip na gagawin ko ang bagay na ito, na magbomodelo ako para sa isang magazine o kahit ano. Ngunit nang ipakita sa amin ng photographer ang output na aming ginawa, hindi ko alam kung anong aking naramdaman. Tila may kung anong kaligayahan ang sumuntok sa aking puso. Halos hindi ko makilala ang aking hitsura sa litratong iyon dahil napakaganda ng kuha. Perfect, hindi ba? Biglang wika ni Brian nang sumulpot sa aking tabi. Gamit ang aking kamay, kinuha ko ang isang litrato at sobrang ganda nito. Muling sumilay ang ngiti sa aking labi at hindi ako makapaniwala na ako ang nandito. Oo, perfect. Tugon ko kay Brian. Lumingon ako sa kanya, saka nagbigay ng isang matamis na ngiti. Isang ngiti ng sinserong nagpapasalamat. Ngunit nang gawin ko ang bagay na iyon, nababakas ang pagkagulat sa mukha ni Brian. Namula ang kanyang mukha at mabilis na umiwas ang tingin sa akin. Tumalikod siya sa akin, saka nilagay ang kamay sa bulsa. Let's go, pack up na tayo. Malamig na tugon niya, saka lumakad palayo sa aking kinaroroonan. Anong problema nun? Kibit balikat kong saad. Wala akong nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Hindi ko na rin inalis ang pagkakaayos sa aking buhok at ang make-up sa aking mukha para kahit minsan maranasan ko man lang na maging maganda. Kasama si Brian, tahimik kaming lumabas sa gusali na aming pinuntahan. Siya na rin ang nagdala ng kanyang mga gamit dahil hindi naman daw magandang tingnan kung ako pa ang magdadala nito. Ang totoo, ayos lang naman sa akin kung dalhin ko ang mga gamit niya, ngunit ayaw talaga niyang pumayag. Nang sasakay na kami ng kotse na nandito sa parking area, natanaw ng aking mata si Alex, na ngayon ay kasama ang kanyang mga bodyguard. Alam kong mali, ngunit may kung ano sa aking puso ang nais siyang makausap. May kung ano sa aking isip ang bumabagabag. Tila miss na miss ko na siya, na kahit isang minuto ko lang siyang makumusta ay ayos na ako. Brian? Pagtawag ko kay Brian, na ngayon ay nakahawak na sa pintuan ng kotse. What? Tugon niya, sabay lingon sa akin. Pwede ba akong humingi ng kahit ilang minuto lang? May gusto lang akong kausapin. Paalam ko sa kanya. Nilibot ni Brian ang kanyang paningin sa parking lot. Nakita ko ang pagtama ng kanyang tingin sa kinaroroonan ni Alex. Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako o kung ano, dahil kumunot ang noo ni Brian. Ngunit maya-maya lang, isang matalas sa pangiti ang kanyang ginawa. Sige, I'll give you 10 minutes. Hihintayin kita sa loob ng kotse. Wika niya, saka binuksan ang pintuan ng kotse at sumakay roon. Isang buntong hininga naman ang aking ginawa. Saka lumingon sa kinaroroonan ni Alex, na ngayon ay tapos na makipag-usap sa telepono. Lumakad ako patungo sa kanyang kinaroroonan.
Nang mapagtanto naman niyang nasa malapit lang ako, agad siyang lumingon sa akin. "Maria, what brought you here?" Tanong niya. Isang magandang ngiti ang aking ibinigay. Isang ngiti na matagal ko nang ninanais na masilayan niya. "Alex, pwede ba tayo mag-usap?" Mahinahon kong tanong. Nakita ko naman ang pagsilip ni Alex sa kinaroroon ng kotse ni Brian. Saka muling binalik sa akin ang kanyang tingin. "Okay, let's talk." Tugon niya, saka nagsimulang lumakad. Nais ko lang naman siyang kumustahin. Nais kong marinig ang kanyang tinig. Ngunit ang totoo, nais ko lang talagang sabihin, siya pa rin ang tinitibok ng aking puso.